Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video guys, since na nandito ako ngayon sa Dubai, so gusto kong i-share sa inyo yung mga ilang tips para sa mga kababayan natin from the Philippines na makikipagsapalaran dito sa Dubai using tourist visa. Ayan, gusto kong i-share sa inyo guys yung mga ilang tips kung ano ba yung situation dito kapag mag-a-apply ng work, or ano ba yung process ng employment dito. So, yun, gusto kong i-share sa inyo guys. Actually, right now, second time ko nang pumunta dito sa Dubai. And nung first time kong pumunta dito is year 2018 to 2019. Yun naman is working visa naman ako direct from the Philippines. So, right now, tourist ako ngayon guys. And ang kinuha kong visa is 2 months visa. Pero, magtutour lang talaga ako dito guys. So, hindi ako maghahanap ng work dito. Since na marami akong friends dito, mayroon din akong pinsan dito. So, ayan, kaya ako nag-visit right now. Pero, hindi ako nag-apply ng work dito. So, pure tourist lang talaga yung punta ko dito. So, anyways guys. So, ayun na nga. Gusto kong i-share sa inyo yung ibang mga tips para mayroon naman kayong mga idea kung ano ba yung status ng employment dito sa Dubai, and para mayroon kayong idea din kung ano ba yung magiging situation ninyo dito pagdating nyo ng Dubai. So anyways guys, karamihan kasi sa mga Pilipino is gusto makipagsapalaran dito sa Dubai. And syempre, alam naman natin lahat na ang Dubai is open country talaga siya. So ayun guys, from the airport. So, syempre, kailangan nyo munang lampasan yung ating Philippine immigration bago kayo makapunta dito sa Dubai. So, ang tips ko sa inyo, number 1 is, yung mga kababayan natin na pupunta dito ng Dubai at walang mga kakilala dito. So, ayun, make sure na prepare kayo. And, actually, ang advantage lang kasi, guys, nung mga may kamag-anak dito sa Dubai is, pagdating nila dito, meron silang matutuluyan. So, hindi nyo na kailangan mag-rent ng accommodation dito. Kasi, kung tutuusin guys, right now, sobrang napaka-expensive na ng ano dito, ng accommodation. Kahit sabihin mong bed space lang yan, sobrang mahal na siya. So, anyways guys, kung magagaling kayo sa Pilipinas, pwede kayong mag-apply ng tourist visa dito sa Dubai ng 2 months. Yun na yung pinaka-maximum. Before kasi 2019 is meron silang 3 months tourist visa na ina-allow. So which is 90 days yun. Pero right now kasi yung pinaka-maximum nila is 60 days na lang. So yun lang yun. And then, ayun, kailangan sa loob ng 60 days na yun, makahanap kayo ng work dito sa Dubai, or else, bago ma-expire yung visa nyo, kailangan nyo mag-exit. So actually, meron naman kasi ditong sa Dubai na tinatawag na A to A exit. So, ayun. Ang mangyayari doon is mag-exit ka from Dubai. So, pupunta ka sa malapit na country dito. Airport ka lang. So, hindi mo na kailangan maghanap ng hotel or any accommodation doon sa pag-exitan mo. So, wait mo na lang doon yung travel back mo dito sa Dubai. So, yun yung ginagawa ng ibang mga Pilipino dito pag nag-exit sila. Kapag ma-expire na yung 2 months visa nila at wala pa silang work. So, babalik ulit kayo dito, mag-a-apply kayo ng another 2 months visa para pagbalik nyo dito, ayun, mag-a-apply ulit kayo ng work. So, ganun karamihan yung ginagawa ng mga Pilipino dito. Although, hindi lang mga Pilipino guys ha, kahit mga ibang lahi ginagawa yun. Yan, yung second tips ko naman sa inyo guys, kapag pupunta kayo dito sa Dubai as a tourist visa, syempre 2 months lang yung visa nyo. Maximum na yon. So, I suggest, kung ang purpose mo dito sa Dubai ay mag-a-apply ka ng work, make sure na pupunta ka dito ng winter season, guys. Kasi, to be honest, kapag during summer dito sa Dubai is mahirap mag-apply ng trabaho. Hindi lang sa mga Pilipino, kahit sa mga ibang lahi mahirap siya guys. Alam nyo kung bakit. Kasi during summer season dito, syempre nga, alam naman natin na ang Dubai is part ng Middle East. So pag summer dito, sobrang init guys. So maraming mga establishment dito ang closed during summer. Kasi nga, during summer dito sa Dubai is wala masyadong turista. So, nagkakaroon lang ng maraming turista dito during winter season talaga siya. Kaya sobrang dami ng tao sa mga
like pasyalan, yung mga tourist spot dito, maraming tao talaga during winter time. Tapos marami ding mga establishment na nag-open talaga dito. As in, katulad right now is summertime. September ngayon guys, 2024 is summer pa rin dito. Pumapasok kasi yung buwan ng winter dito is October na. So sometimes uh, end of October or first. Basta mga October, November, December, ayan, winter na yan dito guys. So right now kasi September, hindi pa open yung Miracle Garden. So maraming mga close pa dito guys na mga tourist spots. So talagang limit lang yung mga nag-hire dito or yung mga hiring na company during summer season. Ayan, yung pangatlong tips ko naman sa inyo guys is kailangan kapag pupunta kayo dito sa Dubai as tourist for 2 months, yung mga walang kakilala dito, make sure na maging prepared kayo. Especially sa mga expenses, guys. Kasi, ayun nga, tulad ng sinasabi ko, mas advantage yung may kakilala dito kasi pagdating dito, hindi mo na kailangan gumastos ng accommodation mo. So, meron kang kamag-anak na makakalibre ka ng tutuluyan. Pero yung mga walang mga kamag-anak dito, na pagdating dito is magra-rent kayo ng partition or bed space dito, make sure na maging prepared kayo sa gastos. So, minimum of 100K talaga para masustentuhan mo. Kasi syempre, kahit makahanap ka na ng work, let's say sabihin mo na in 2 months nakahanap ka na ng work. Tapos, syempre, hindi naman agad-agad sasahod ka dun guys. So, kailangan mong ng budget para sa pamasahe mo araw-araw, sa pagkain mo. So, ayun guys, kaya be prepared sa panggastos talaga pagdating dito sa Dubai. So, marami ditong mga kapwa Pilipino natin. Pero, syempre, kahit nasa ibang bansa ka, so, limit lang yung makahanap ka ng mga kapwa Pilipino dito na tutulong sa'yo in case na kailangan mo ng tulong. So, ayun, be prepared lang guys sa gastos dito kasi kahit sabihin mong Dubai to, maraming mura, pero syempre, kung i-convert mo sa pera natin is ano pa rin yun, malaki pa rin siya. So, ganun, talagang magastos dito. Lalo na pag araw-araw kang mag-apply ng trabaho. So, actually, mostly naman kasi online naman ang pag-apply ng work dito. Pero, syempre, kailangan talagang gumastos. Same lang yan para sa Pilipinas kapag nag-apply ka ng work, kailangan mong gumastos dito. So, anyway guys, actually, right now, nandito ako ngayon sa parang hostel siya. So, parang semi hotel na parang dormitory hotel siya guys. So dito ako nag-stay. So actually meron ako nakasama dito, isang Pakistani na babae. So yung line of work niya is flight stewardess talaga siya, ganun. If FA siya, so mga ina-applyan niya dito sa Dubai is parang hostess, ganun. Yung sa hotel, related sa FA. So actually, bago ako dumating dito, 2 months na pala siyang nag-stay dito. So, siguro 3 days ko na lang siyang nakasama. Na-expired na yung visa niya. Kaya umuwi na lang siya sa lugar nila sa Pakistani. Kasi in 2 months, hindi siya nakahanap ng work. So, ayaw niya na mag-exit kasi yun nga yung naging experience niya. Marami siyang in-applyan, pero matagal yung response. So, yun yung sinasabi ko guys na kailangan kapag pupunta kayo dito, i-timing yun ng winter season. Kasi pag summer talaga, pahirapan talaga dito mag-apply ng work. At least, pag winter season siya, kahit, alam mo naman pag mga Pilipino, kahit anong work lang, basta magkaroon tayo ng work and income talaga, gora na tayo, dahil hindi tayo mapili sa trabaho. So, ayun, yan yung pinaka-best time talaga na pag-apply dito ng work sa Dubai. Yung mga maghahanap ng mga accommodation dito, siguro piliin nyo na lang yung for start lang para makatipid kayo, piliin nyo na lang mag-bed space kayo. Kasi yun yung pinakamurang accommodation dito sa Dubai. So, mag-join kayo sa mga Facebook, GC or groups. Maraming nag-o-offer doon ng mga bed space at saka mga partition. Kung carry nyo naman yung partition, guys, go kayo doon. Kasi pag partition, kasi ibig sabihin nun, isang maliit lang siya na partition, pero at least solo mo. Pag bed space kasi, either ang pinaka laman ng isang bed space sa isang kwarto dito, pinaka-onti ata is 6 to 8. Mga ganun siya, guys. So,
Ayan, pili na lang kayo ng mas mura. Marami naman kayong mahahanap sa groups ng mura kasi kung dadaan pa kayo ng mga Airbnb, mga booking.com, mas mahal siya. So, much better magda-direct na lang kayo sa mismong may-ari ng mismong accommodation na yon para mas makamura kayo. Ayan guys, last but not least, so yung transportation naman dito sa Dubai is easy lang naman, so mura lang naman siya. Basta pagdating nyo dito, bili ka agad kayo nung yung silver card para sa metro. So yun yung parang MRT dito, metro station, so train yun. So mas makakatipid kayo pag yun yung gagamitin yung transportation dito. Kasi kung magta-taxi kayo everyday, sobrang napakamahal. So minimum dito is 20 dirhams na siya. So, mas makakatipid kayo kapag metro yung ginagamit nyo. So, kapag magra-ride kasi kayo ng train dito, so, yung minimum lang ata nila nasa 3 dirhams lang siya, kahit magmalayo yun, magmalapit. So, mas makakatipid kayo kapag bibili kayo ng silver card na yon para sa transportation nyo. And medyo piliin nyo yung lugar din na pag-iistihan nyo na malapit lang siya sa metro station para hindi na kayo magta-taxi palabas ng iniistihan niyo kasi maraming lugar dito na medyo malayo siya sa metro station. So, meron naman mga bus pero much better kasi talaga yung mas malapit kayo sa metro station para madali lang kayong makaka-access sa mga pupuntahan nyo. So, that's it for today's guys. So, I hope na matulungan kayo ng video dito. And kung meron kayong ibang mga question na hindi ko nabanggit sa video na to, mag-comment na lang kayo guys sa baba. Sasagutin ko na lang kayo. And thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!